Ang title ng mensahe ng buhay natin sa umagang ito ay The Power of Fellowship. No? Sabi doon sa binasa natin kanina, huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo po ba yung araw ng Panginoon? Ibig sabihin, yung second coming. Diba? Yung pangalawang pagbabalik ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, hindi para katulad din nung nangyari noong 2,000 years. Last 2,000 years ago, ang ginawa ng Jesus, nung siya'y dumating dito, ay ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Yung second coming, nandirito siya para hukuman na yung lahat ng nandirito sa mundong ito. Ibig sabihin, lilitisin na tayo ng ating Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagdalo sa ating pagtitipon, itong church na to. Yung ating simbahan, yung ating kapilya. Ito, huwag niyo daw pong kaliligtaan ng pagdalo. Pero sabi dito, hindi lang basta dumalo. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. So ibig sabihin mga kapatid ay meron tayong bahagi sa iglesyang ito. Tandaan niyo po nung nagkaroon ng pandemic, nangarag ang lahat. Walang simba, lahat online, walang eskwelahan, walang jeep, walang palengke, walang kahit ano. Maraming mga tao na nag-alala kasi hindi ka makalabas ng bahay. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas, bawal lumabas. Tapos pwedeng lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas, di ba? Pero nung nagkaroon na muli, nung nawala na yung COVID, masaya na ulit ang buhay. Dahil nagkikita-kita na tayo, nagkakasama-sama na tayo nang wala ng face mask. Nung nagkaroon ng pandemic, di ba ano yung unang-una nyo na-discover nung may pandemic, nung nag-face mask kayo? Ang baho pala ng hininga ko. Bumabalik lang eh. Biro mo dati, sineshare nyo yun sa iba, pero hindi nyo alam. Nung nag-pandemic, meron ako na-discover eh. Ang baho pala ng hininga ko. Joke lang po yan. Pero, di ba ang sarap ng nagtitipon-tipon? Nakakalungkot lamang isipin na minsan, sa loob ng church, may mga hindi nagkakaintindihan. Tama mali? Pero, paunawa lang. Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan dito, huwag niyo i-give up yung church. Halimbawa, galit ako sa isang tao nito. Halimbawa, galit ako sa kanya. Hindi na ako pupunta dito kasi galit ako sa iyo. Huwag niyong idamay ang Diyos. Huwag kayong mag-ahem. #Nanay Vicky. Hindi. Tingnan nyo lang pag kayo nagsisimba, sino kinakatagpo nyo? Panginoon. Tapos halimbawa, nagtampo ko sa iyo, Nanay Mercy, hindi na ako pupunta dito. Bakit si Nanay Mercy ba yung kinakatagpo ko? Totohanan na. Paano kung may kagalit kayo sa loob ng bahay, maglalayas ka? Galit ako sa tatay ko, kaya alis ako ng bahay. O di, maging tao, grasa ka na lang. Di ba? Maging sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia, sa kahit ano pa mang organisasyon, normal na ang hindi pagkakaintindihan. Pero dahil pagdating mo sa loob ng simbahan, naririnig mo ang salita ng Diyos, mensahe ng pagmamahalan, pag-uunawaan at kapayapaan. Ayoko na sa inyo dahil galit ako sa iyo. Mali yun. Idadamay mo yung Panginoon dahil galit ka lang sa isang tao. Hindi tama yun. Bakit? Hindi na naman tayo bata. Parang hindi natin maunawaan na gano'n naman talaga ang buhay. Na meron tayong maaaring hindi pagkakaintindihan, pero okay lang yun. Ang importante, gumawa tayo ng paraan para maayos ito. Diba? Bakit? Noong unang panahon, hindi maintindihan ng lahat na kailangan nating magbago. Ano ginawa ni Jesus? Dumating siya dito, pinaunawa sa kanya. Mahalin mo ang iyong kapwa. Paglingkuran natin ang ating kapwa. Hindi ba maliwanag dito na dapat nandun tayo sa isa't isa para magmahalan? Minsan nga may mga pagkakataon na halimbawa, budget ka sa pamilya mo. No? Pumunta ka sa church, medyo napapagaang ang loob mo dahil wala na akong mic. Meron ulit. Anong oras na ba? Di ba?
Napapagaan ang loob mo, mag-ready kayo mag-adjust ng aircon. Napapagaan ang loob mo nung pumunta ka sa church. So, ibig sabihin, pag meron kang kasamaan ng loob, huwag mo i-give up yung church. Dahil ang church ang nagpapaliwanag sa iyo na magpatawad ka. My goodness, Lord. Paki-adjust po yung aircon. Gawin yung 26, please. Yan. Back to you, Mel. Aga naman. Parang sa susunod po, kailangan natin mag-adjust. 8:00 na. Di ba? So, anyways, maunawaan natin lahat mga kapatid na hindi natin dapat, kung masama ang loob mo, mas lumapit ka sa ating Panginoon. Una, nanayos kong dalhin dito, each one of us has a part in our church. Lahat daw tayo ay may bahagi sa iglesyang ito. No? Lahat tayo ay may mga bahagi na maaari nating gampanan, no, sa ating church. Teka lang Ano yung mga... Sige, okay lang yan. Ano yung mga gampanin natin na pwede natin gawin? Una sa lahat, to support one another. Nandito daw tayo sa church na to para suportahan ang isa't isa. Ibig sabihin, kung merong malungkot, baka naman pwede kang nandun ay pwede mo siyang kausapin, malaman mo yung dahilan ng kanyang pagkalungkot, nang sa ganun, baka meron kang may bahagi. Malamang yung problema ng isa ay naranasan mo na, dahil naranasan mo na to, baka meron kang maibigay na halimbawa na upang mapalakas ang loob ng ating kapatid, upang hindi siya malungkot dahil nararamdaman niya yung problema na yon. Amen? Ibig sabihin, dahil lahat tayo iba-ibang edad, no? Lahat tayo ay may mga 60, 50, lahat tayo may mga iba't iba nang naranasan sa mundong ito. Ibig sabihin, halimbawa, merong isang kabataan na lumapit sa atin, naranasan mo na yun. Nung naranasan ko yan, ganito yung ginawa. Ibig sabihin, meron sa atin na maaaring maibahagi sa ating kasama dito sa ating iglesia upang masuportahan natin yung kanilang mga pangangailangan. Ngayon, meron din tayong mga kapatid dito na maaari na halimbawa ay mainitin ng ulo. Na konti na lang mapapaaway na. Pwede mo ngayon siyang halimbawa, di ba lagi tayo nagsisimba? Baka naman pwede mo pang habaan yung pasensya mo para hindi ka mapahamak. Tandaan nyo dahil habang nagsisimba ka, nakikita ng ibang tao na nagsisimba ka, tapos bigla kang magliliyab dahil naiinis ka, mabubura lahat yung sa paningin ng iba o sa kaisipan ng iba, mabubura lahat yung nagsisimba ka. Ang mangyayari dito, parang mangyayari, nagsisimba ka pa naman, tapos ganyan yung lumalabas mo. Yun, mababaliwala yung lahat ng mga pinagsikapan mo para magbago dahil lang nagalit ka. So, ibig sabihin, nandito rin tayo para ipaalala natin sa isa't isa, sabi ng pastor, habaan mo pa daw yung pasensya mo, Ate Jen. Di ba? Mag-iingat kayo sa mga pinopost nyo. dahil ang pastor nyo, 24 oras gising. No? At siguradong masasama kayo sa sermon ko. Ang kainaman naman nito is, naririnig nyo na rin mula sa akin kung ano yung masigit na dapat gawin. Dahil nakikita tayo dito, ibig sabihin nandun yung pagmamahal sa ating kapwa, sa ating kasama, nang sa ganon ay mapaalalahanan natin sila. O halimbawa, may isang kabataan na kung ano yung ginagawa, tapikin mo ng konti. Relax. Huwag ka masyadong magmadali. Diba? Baka mapahamak. Ingat sa pagsusuot ng sexy. Diba? O baka mamaya sa sobrang pagsusuot mo ng sexy, 17 ka pa lang, mag-asawa ka na. Maliligwak. Mawawala sa tamang daan. So, ibig sabihin, kung bakit tayo nandito, pwede rin tayong magbahagi o paalalahanan yung ating kapwa kung sila ay nalalayo na. No? Kung sila ay meron ng gagawin na hindi maganda. Halimbawa, may nakita kang lumabas ng kanto, may dalang kutsilyo o tabak. No? Tapos, lalabas na. Ate Jen.
Ate, konting hinahon lang, ipagpipray kita. Ipagpipray kita para mawala yung sama ng loob mo. Yung mga taong naninira sa'yo, yung mga taong ganito ay mapatawad mo. Di ba? Yun yung pwede natin gawin. We can support each other and pwede rin tayo maging reminder dun sa mga tao na yon. Tapos, nandito rin tayo para ibalik yung focus ng ating mga kasama sa ating Panginoon. Minsan kasi, nawawala yung focus natin eh. Tandaan nyo, may mga tao na nagsisimba dito na pagdating ng Lunes, parang wala na ulit. Ibig sabihin, may mga tao na nagsisimba na okay sila pag nasa loob ng church, pero paglabas, parang iba na ulit yung suot nila. Mainitin ang ulo, malutong magmura, parang nagpirito ng mantika sa sobrang init, parang ganon. Ganon. Di ba? Yung mura parang dessert sa umaga, dessert sa tanghali, pagising mo pa lang, tama, mali. Tama. Kaya pag ganun ang ginagawa, nakikita ba mo yung mukha ni Kristo doon? Wala. Remind mo naman, ate, sabi ni Pastor Owen ulit, relax ka lang. Diba? Nagbabasa tayo ng Biblia. Tapos pagdating mo doon, ang binabasa mo, kung ano-ano na. Okay? Nandito tayo para maging tagapagpaalala sa ating mga kapatid. Ano namang kagandahan nun? Naiwasan mong magalit. Biro mo, ang init-init na ng panahon, magagalit ka pa? Ang init-init na ng panahon, titibok pa yung puso mo, dug-dug-dug-dug-dug, mapapa-emergency ka pa? Diba? Dahil sa galit mo, yung may magpapaalala sa'yo. At ipagpipray kita. Kasi sa loob tayo ng magkasama tayo sa loob ng isang simbahan eh. Kumbaga, pamilya tayo dito, diba? Ang sabi nyo nga, CFCM family. Tapos, pagka nagalit tayo sa isa't isa, magli-left ka na sa GC. Diba? Diba? Pag nagalit ka, mag-aalis ka na kagad. Mga kapatid, pasensya na po kayo, pero magpapakilala ako sa inyo. Ako ang pastor na hindi humahabol sa membro. Dahil para sa akin, sapat na narinig nyo na sa akin ang lahat ng dapat nyong gawin. Kung magpapahabol ka sa akin at abutan kita, yari ka. Diba? Hindi po ako yung tipong, sige na, umatin ka na. Kayo lang naman ni Nanay Lily yung daddy mo. Joke lang yan, nanay. Diba? Sige na, umatin ko. Umatin na yun. Diba? Hindi ako ganon. Dahil nung panahon ni Kristo, may mga taong ayaw sa Kanya. Amen? Nung panahon ni Kristo, may mga tao din na ayaw sa Kanya. Ano ba ginawa ni Jesus? Sige na, umatin ka na. No, dahil ako ang Diyos, gagawin kong gwapo yung mukha mo, umatin ka lang. Hindi niya ginawa yun. Kung ayaw niya, kung yung mga taong ayaw sa Kanya, hindi niya yun, hinayaan nila yun. At dahil ayaw talaga sa Kanya. Dahil hindi matanggap ng mga tao na yun na siya yung pinili ng Diyos, na siya yung Kristo, na siya yung Messiah. Kaya, naniniwala ako na pag Diyos na yung ino-offer natin, wala nang tampurista. Nung ako nasa Metodista, ang daming tampurista eh. At pag pinagsama-sama mo yung mga tampurista, pwede nang magbuo ng ulit ng sarili ng iglesia. Na alam nyo pangalan? Iglesia Tampurista. Na lahat sila doon, nagtatampo sa isa't isa. Tingin mo, mapagsasama-sama nyo yun? Pagkatapos ng isang araw, lahat sila aalis doon. Ayoko doon, nagtatampo yung ito. No? Hindi pa pwedeng ganon. Dahil isang church tayo, isang pamilya tayo, dapat nagpapalakasan tayo dito. Hindi nagpapalakasan ng putok, nagpapalakasan ng loob. Dahil lahat tayo ay may mga kanya-kanyang hinaharap na problema sa buhay. Kailangan pa ba natin dagdagan? Yung pag mainit ang ulo mo, kailangan pa ba dagdagan na mapabarangay ka pa? Dahil lang sa init ng ulo mo, Ate Jen? Sorry. Doon sa verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Ito yung sinasabi ko kanina. No, alam mo na yung katotohanan. Alam mo na si Kristo ay pumunta dito para bigyan ka ng pagkakataon na maligtas. Pero sinasadya mo pa rin na magkasala. Wala na daw handog na maaalay pa para makapagpatawad sa iyong mga nagawang pagkakasala. Mahirap yun eh.
alam mo na yung totoo, alam mo na si Kristo, kilala mo na si Kristo, narinig mo na, nakapagbasa ka na ng salita ng Panginoon, pero pag meron kang kaharap na matetem ka na gumawa ng kasalanan, ginagawa mo pa rin. Anong tawag sa'yo? Ano po? Akala ko tanga. Di ba? Katulad ng binanggit ko dati na example, no? Alam mo na nadapa ka dun sa may bato na yon, sa unang pagkakataon, dun po ako nadapa eh. Dumaan ka ulit, nadapa ka ulit, dun po din ulit ako nadapa eh. Dumaan ka ulit sa pangatlo, nadapa ka pa rin. Nako! Alam mo yon? Nakikita mo na dun ka nadapa ka na naman. Anak ng nadapa. Diba? Narinig mo na lahat dito. Alam mo na mas mabuting maging mabuting tao kaysa maging masama. Pero pag lumabas ka ng pintuan na yan, pinipili mo pa rin maging masama. Ano problema mo sa ulo? Diba? Ano problema mo? Beware of intentional sinning. Ano yung beware of intentional? Yung intention mo talaga magkasala. Halimbawa, galit na galit ka. Sa sobrang galit mo, inabangan mo. Inabangan mo sa kanto. Intention mo yun, di ba? Dumaan sa kanto, bigla mong sinapak. Intention yun. Sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway, Ate Jen. Pag sinabi mong mahalin mo ang iyong kaaway, Nanay Lily, di ba? Mahalin mo yung kaaway. Mahalin mo pa rin siya. Kahit na tampurista. Di ba? Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Ngayon, kung halimbawa, nagalit sa'yo, tapos nagalit ka din, nagalit kayong dalawa, nagsuntukan kayo, may magagawa bang magbuti? Wala eh. Di ba? So, beware of intentional sinning. Huwag yung paggising mo sa umaga, alam mo na kagad kung sino yung sasaktan mo. Sa isip mo pa lang, pag Lunes, namamalengke to, papatirin ko to. Tama-tama, madulas doon, sigurado. Laga pa kang mukha nun, dami pa naman malansa doon, tawa ko lang pag nangyari sa kanya. Alam mo yun, kagigising mo pa lang, iniisip mo na kung yung gagawin mong masama. Intentional po yun, mga kapatid. Intentional sinning. At alam naman natin na ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos. Totoo mali? Ang paggawa nating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. The more na gumagawa ka ng kasalanan, the more na lumalayo ka sa Diyos. Pwede ba naman na gawa ka ng kasalanan? Hallelujah! Nakabaliw. Gawa ka ng kasalanan, tapos malapit ka pa rin sa Diyos? Sinong Diyos yun? Di ba? Pag gumagawa ka ng kasalanan, nararamdaman mo yung guilty. At yung nagsasabi sa'yo na dapat manumbalik ka sa Panginoon, yun yung banal na Espiritu. Habang nararamdaman mo yun. Ibig sabihin, nandun pa yung banal na Espiritu na nagsasabi sa'yo na, ako ang iyong konsensya. Bumalik ka na sa CFCM, dapat di ka nag-live sa GC. Di ba? Habang tayo'y nagkakasala, nagbibuild tayo ng mataas na pader. Yung mataas na pader na yun ang naghihiwalay sa atin at sa Panginoon. Hanggang sa hindi mo na nakikita yung liwanag ng Diyos sa buhay mo dahil sa dami ng kasalanan na ginagawa mo. Ano yung tendency dito? Pag wala ka na sa liwanag, ano na meron sa'yo? Dilim. Pag madilim na, hindi mo na alam kung sino ang kasama mo. Pag nasa bahagi ka na ng buhay mo na puro kasalanan ang ginagawa mo at nandun ka na sa dilim, wala kang nakikita. Meron dyan pwedeng sumapak sa'yo, may pwedeng manapak sa'yo, may pwedeng manakit sa'yo, tumadyak sa'yo dahil lahat ng mga kasama mo dun sa dilim na yon ay kapwa mo makasalanan. Tama? Pero pag nasa liwanag ka ng Panginoon, ang kasama mo doon ay nakikita mo, nakangiti sa'yo, mahal ka, tinutulungan ka, ginagawan ka na mabuti, di ba mas masarap doon kaysa doon sa dilim? Di ba? O bakit mo pipiliin na gumawa ng kasalanan hanggang sa hindi mo na makita yung liwanag ng Diyos? Kapatid, simple lang yun. Pag kayo tinanong, 1 + 1 equals. O di ba, napakadali, alam nyo na. Kung mamimili ka between paggawa ng masama at paggawa ng mabuti, bakit pinipili pa rin yung paggawa ng masama? Ano yung mahirap doon? Pipili ka lang naman.
Gustong-gusto nyo pa yung nasasaktan. Ano ba naman? Di ba? Yung verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang nagliligabgab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Mga kapatid, kung akala nyo na kung gagawa kayo ng kasalanan, ay baliwala ito sa Diyos, nagkakamali kayo. Mapagpatawad ang Panginoon, tama. Habang kung ikaw man ay nakakagawa ng pagkakasala, binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon na magbago. Tama. Pero pag hindi ka na nagbago at pinilit mo na sa buhay mo na dito na talaga ako, masama na talaga ako, at kahit kailan pa man hindi na talaga ako magbabago, sorry na lang. Pagdating ng Diyos, alam mo na kung saan ka pupunta. Huwag naman mag-expect ka pa na sa langit ka pupunta kung ganito din naman ang ginagawa mo sa buhay mo. Dahil alam mo na may nag-aabang sa iyong kapahamakan kung mas pipiliin mo yung hindi mabuti. So, ibig sabihin, we should learn from our mistakes. Dapat daw mayroon tayong natutunan dun sa mga mali nating nagawa. Katulad ng sinabi ko kanina, nadapa ka sa unang pagkakataon. Maaring may natutunan ka dun. Pag nadapa ka pa sa pangalawang pagkakataon, sige, okay lang. Pero pag tumatlo ka pa, ewan ko na lang. Minsan may lumalapit sa akin, Pastor, yung anak ko nabuntis. Tapos iniwan ng boyfriend. Wala na tayong magagawa. Buntis na yan eh. Pastor lumapit. Siyempre, sasabihin ko, edi, kailangan ingatan yung baby. Walang magagawa eh. Mahal naman niya siguro yun kung bakit may nangyari. O sa mga kabataan na nandito naipanganak yung baby. After a year, Pastor, nabuntis na naman. Pero iba na ang ama, ha? May natutunan o wala? Una sa lahat, may tamang pagkakataon para sa mga kabataan. Huwag niyong madaliin. Hindi madaling magbuhat ng bata. Hindi madaling magdala sa pedya, buwan-buwan, magpatusok. Mahal yun. May tamang pagkakataon. Ano yung tamang pagkakataon? Di pag parehas na kayo nagtatrabaho ng gusto mong mapangasawa, parehas na yung kumikita, yun yung tamang pagkakataon. Pero hanggat kayo estudyante pa't umaasa kayo sa mga magulang nyo, huwag puro pag-ibig, hindi nakakain yun. No? At tandaan nyo, hindi lahat ng pogi matalino. Di ba, Brad? Nung panahon ko, pag dancer ka, ang dami mong jowa. Hindi naman ako pogi, hindi naman ako dancer. Wala akong jowa. Buti na lang. Huwag ka na umano dyan. Buti na lang, nung mga nag-college ako, medyo nauso na yung okay lang na hindi gwapo. Basta matalino. Kahit hindi gwapo. Okay? Then nagkaroon ako ng asawa. Tinakas ko pa yan. Sa buhay natin, dapat meron tayong natututunan. Lahat ito sinasabi ko dahil bilang mga magulang, mahirap magpalaki ng anak. Lalo na kung malakas gumastos. Hindi. Pero siyempre, habang nag-i-enjoy sila, okay naman yan. Diba? Nag-i-enjoy yung mga anak mo, dapat cool lang. Pero paano pag hindi na kaya? Diba nahihirapan din kayo? Tapos, hindi pa tapos, biglang mag-asawa. Mahirap yun. No, Sky? No? Naintindihan mo yung sinasabi? So, dapat meron tayong natutunan. Ito, narinig nyo na dito, huwag kayong magmadali. Sabi ni Pastor, huwag madali. Next month na lang. No? Huwag ganon. Okay, we should learn from our mistakes. Dapat maunawaan natin na dapat ay tayo may natutunan. Maunawaan natin na kung tayo nagkakasala at namatay tayong makasalanan, alam natin na meron tayong kapahamakan na harapin sa ating buhay. Sa totoo lang, hindi naman mahirap mabuhay sa mundong ito. Lahat ng kalayaan ibinigay na sa atin ng Panginoon. May pumipigil ba sa inyo pag gumagawa kayo ng kasalanan? Nung nakaraan, gusto nang manadyak nung isa dyan. Wala namang pipigil sa kanya. Pero dahil hindi ko matiis na hindi na message, sabi ko, relax ka lang. Wala namang
mangyayari kung gagawin mo yan eh? Mabuti na idudulot yan. Ikaw. Wala namang maidudulot na mabuti kung susundin mo yung silakbo ng damdamin mo, ipakita mo kung gaano kang katapang, sabi mo, teka lang, re-resba ka. Ano ngayon? Alam mo na sinungaling, papatulan mo pa. Di ba? Alam mo nang sinungaling, di ibig sabihin yung sinasabi ng taong neto ay hindi totoo. Pag pumatol ka, di ikaw yung may toyo. Pumatol ka sa sinungaling, parang naniniwala ka sa sinasabi ng taong hindi nagsasabi ng totoo. Ganun lang yung kasimple. So wag nating hayaan na mapahamak tayo ng dahil lang sa galit na nararamdaman natin. At kung kayo man, nakikita nyo na mayroong post na gano'n. Isang church tayo. Kausapin nyo na. Ako pa iniintay yung kumausap dyan eh. Alam mo, hindi uber sa akin yan eh. Diba? Mayroong kayong bahagi dito. Nakikita nyo na gano'n. Jen, dahan-dahan lang. Gano'n. Dory, dahan-dahan lang. Diba? Nagpa-blatter pa. Hashtag. Diba? Nandun tayo para magpaalala. Sabi ni pastor, magmahalan, magunawaan, magpatawad. Baka naman pwedeng ganon. Pag sinaramdaman mo na nagpapatawad ka, mas magaang sa puso. Kailan pa naging magaang na magalit ka ng magalit? Walang gaang na mararamdaman yan. Pag galit na galit ka, minsan nanginginig ka pa, matayin ka na ng ganon eh. Diba? Sa sobrang galit mo, minsan atakihin ka pa sa puso, magpapadala ka pa sa emergency. Diba? Nagasusan ka na dahil sa galit mo, walang nabigay na mabuti sa'yo. Pero kung magpapatawad ka na lang, ngingiti ka na lang, di mo mas magaang sa pakiramdam. Ano pakiramdam mo ngayon? Di ba? So, mga kapatid, may bahagi tayo dito. Dahil church tayo, magkakasama tayo dito, please lang, magkaroon ka ng concern sa kapwa mo. Lastly, pag dumating sa punto na kausapin kayo ni Nanay Vicky, kausapin mo na rin. Hindi, sinasabi ko lang po. Ibig sabihin na tayo na nandito, masigit na nakakaunawa, tayo yung magpatawad. Lahat ng kahit na sinong pang mga tao na gagawa sa iyo ng kasalanan, tayo na nandito. Tayo na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Magsimula sa inyo ang pagpapatawad. Magpaalalahanan kayo. Lalo kayo. Pag itong dalawa na ito nag-away, paalalahanan nyo. Di ba? Kung sabihin hindi kayo nag-aaway, kahapon lang nag-aaway kayo. Araw-araw naman. Di ba? Paalalahanan nyo yung isa't isa. Ang tagal nyo na magkasama. Di ba? Hindi nyo pa ba kilala yung isa't isa? Di ba? Alam nyo na nga amoy ng kapwa nyo, ito't ikaw yun. Hindi akin yun, nasa iyon. Di ba? May bahagi tayo. So huwag nyo sanang kalitaan. Nakita nyo na nag-post na to. Subukan nyo itap. Kausapin nyo, okay ka lang ba? Pag sinabi, huwag mo ko kausapin, mahintang ulo ko. Dito, tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Okay, inaintindihan nyo po ako mga kapatid. Dahil church tayo, yun yung kapangyarihan ng pagsasama-sama natin dito. Yun yung kapangyarihan na meron tayo bilang isang pamilya. Yun yung kapangyarihan na binibigay sa atin ng ating Panginoon na habang tayo ay nagsasama-sama, nakakabuo tayo ng pagmamalasakitan. Nakakabuo tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Nakakabuo tayo ng pag-uunawaan sa isa't isa. Pagtutulungan sa isa't isa. Panalanginan. Kung kailangan nyo ng panalangin, nandito ang isa't isa para manalangin para sa atin lahat. Unawaan niyo po ako. Ito ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umagang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay. Hindi na ako sumunod dito. Dire-diretso na ako. Nasa panahon na po tayo ng paghahandog. At alam niyo po, nakakatuwa na isipin na every time po na kausap ko yung kaibigan natin from Singapore at pinabahagi ko yung mga gagawin natin, lagi siyang supportive at lagi niya naiisip yung kapakanan ng mga taong nandirito. Kaya nga sabi ko nga, ngayon exam week, binubuksan talaga ng iglesyang ito ang pintuan para sa lahat ng nangangailangan
ng space. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-offering. Mamaya, pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga biyaya na patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. Marami man sa amin, Panginoon, ang minsan nakakaranas ng pagkukulang. Marami man sa amin, Panginoon, na minsan ay nararanasan mawalan. Pero nandyan ka, Panginoon, upang magpuno. At di mo kami kinakalimutan, di mo kami pinababayaan. Sa aming paghahandog sa umagang ito, Panginoon, maisip namin sa panahon na kami magbibigay, nandun ka upang tumanggap. Nandun ka rin, Panginoon, upang magpalit ng pagpapala para sa amin. Nawa, O Diyos, ang paghahandog na ito ay magamit ng iglesyang ito para din, Panginoon, makapaglingkod. Para din, O Diyos, na makatulong sa iba. Na hindi lang kami, Panginoon, nagbibigay para sa simbahan. Nagbibigay kami para makatulong din, Panginoon, sa ibang nangangailangan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at kayo ang magpala sa iyong mga anak na magkakaloob sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po tumayo lahat at tayo'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, sa iyong patuloy na pagpapala sa amin, sa iyong patuloy na pangunawa sa amin. Dalayan ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na tumingin sa amin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Dahil mahirap, Panginoon, ang bawat tinatahak ng bawat isa. Minsan nandun kami, Panginoon, sa kalalagayan na minsan pa napapatid kami, nasasaktan kami, nagkakasala kami, Panginoon. Ngunit ang dalangin ko, O Diyos, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming akayin, Panginoon. At pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin lahat. So umaga ito, Panginoon, patuloy kong pinapanalangin sa iyo ang aming pamilya, ang pamilya ng CFCM, Panginoon, na magpalakasan kami. Kung meron mang isa sa amin na nanghihina, nangangailangan ng gabay, tulong, o pagpapaalala, Panginoon, magawa namin ito bilang isang pamilya. At Panginoon, ilayo mo kami sa kahit ano pa man na pagmumulan na hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan. Higit sa lahat, Panginoon, matulungan mo kami na mas dumami pa upang maabot namin, Panginoon, ang nakakarami pa. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat, O Diyos, sa aming mga anak, sa aming mga kabataan. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila sa mga panahon na sila ay lalabas. Sa sobrang init ng panahon, ingatan niyo po sila. Ganun din sa lahat ng aming mga magulang. Sa mga senior citizen, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila. Ganyan, Panginoon, ilalapit at pinapanalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasama na may karamdaman sa umagang ito. Si Ate Doris Anislao, Panginoon, lahat ng mga high blood, Panginoon, inilalapit ko sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng aming mga tinatanggap at tatanggapin pa. Sa mga pagpapala na iyong ibinigay sa amin, salamat po, aming Panginoon.
Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, at sa susunod na linggo na kami ay magsasama-sama, Panginoon, masigit pang mabuo ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. At